Hallelujah! Come on! Give our best shouts and praises to our King. Hallelujah! Before we start our celebration for today, come on, sabay-sabay natin sabihin sa awit 100 verses 4 to 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay at laging tapat kailanman. Everybody, let's shout! Amen! Hallelujah! As we give Him praise and glory, sabay-sabay tayong sasayaw at iiyak sa kanyang presensya. Hallelujah!
lamang, Jesus. Ikaw lamang ang purihin. Ang nag-iisang Diyos. Purihin ka. Ikaw lang ang Diyos. Napupurihin namin. Isan pa. Everybody, let's sing. Araw-araw sa samahan, araw-araw dinidiwan, araw-araw namin pasasalamatan, O Diyos. Araw-araw. Come on, everybody. Ano man maging panahon, ano ba ang pagkakataon? Yes, God. Ano ba we'll never stop worshiping your name. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Worship Him in spirit and truth. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos. Araw-araw. Minsan pa ilakas mo kapatid at sabihin. Araw-araw sa samahan, araw-araw di ka iwan, araw-araw namin sasambahin ang iyong kadakilan. Minsan ba? Ano ba ang maging panahon? Ano ba ang pagkakataon? Ano ba ang maging sitwasyon? Di ka'y bubuli. But can we give Him thanks? The offering Thanksgiving, say, everybody, let's clap our hands for His goodness and mercy. Hallelujah! Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Can we declare it out loud, sing? Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, as we give Him praise, come on, sing! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ang maging panahon. Raise your voice to Him. Raise your voice to Him and sing.
ika'y pupurihin, ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw, Panginoon Diyos. Ang Diyos na aming sasambahin. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin. Si Yahweh ang Diyos. Noon pa man, ngayon at magpapangailanman. Tanging hangad lang namin, O Diyos, na papasalamatan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nandito kami, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong kalagitnaan. We're claiming right now, you are in the midst of us, O God, moving in our hearts. Our voice is not enough, Panginoon. We give you thanks. This is not enough, O God. We're acknowledging you, O God. We cannot do nothing apart from you. Once again, we're humbly coming to your throne, to your presence. And as we continue to give Him praise, today, isipin lamang natin ang kabutihan nating Diyos na buhay. Natunay nga, tayo ay natagpuan niya. Hallelujah. Pagpiling mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Come on, let's sing with all our hearts. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Patuloy lamang natin siyang sambahin sa kanyang kagandahan, sa kanyang kabutihan. Minsan pa, alayan natin siya ng papuri at pagsamba. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Come on. Let's lift him up with all in our hearts. Come on, continue to give him praise and worship. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo kami mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang aming pasasalamat. Hallelujah! Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Kami aawit sa'yo, Jesus. Ako'y aawit ng walang hanggang pag-ibig. Oh, purihin ka sa'yo. Iaalay. Come on.
mamamalagi ka, Diyos. Kami binago mo, Lord. Do not limit yourself right now. Because God is so limitless. Ay mamalagi sa Presensya mo, luwalhati ang pangalan ko. Come on, let's sing. iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y siya. Hanggang ko lang ay mamalagi ka lamang ngayon. Sa presensya mo, Nagkatuwang kami binago mo. Come on! Ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Luwalhati ang Diyos. luwalhati ang Pangalan mo. luwalhati ang pangalan mo. Yes, God, hallelujah. Let this be our prayer for today. For your grace, for your love, Panginoon. We are here right now proclaiming your throne, your goodness. Because you're so worthy, Panginoon. Worthy to give you praise. Worthy to give you thanksgiving, O God, with all in our strength, O Lord. Alayan ka namin ng awitin ito, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat, paghukuman ng abag, at wakas mong pagsundan. Come on, everybody, let's feel Him, His presence. If you want to cry it out loud, if you want to kneel down, come on, express His gratitude sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang kumbasa. Come on, can we surrender everything right now? Nakatarungan at katwiran na kahit minsan di na bahira ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat. Minsan pa, kapatid, sambitin mo sa ating Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wakas mong pagsinta. Yes, God. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Think all His goodness works and His
mo, kapatid. Patuloy lamang tayong lumapit. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan, Proclaim His goodness, His mercy. Come on, kapatid. Do not hesitate or limit yourself right now. Salamat o Diyos sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Kami narito, God, pasalamatan ka. Yun ay nga, Panginoon, we're so imperfect, Panginoon, but still, gave us a chance, Panginoon, to have you as a perfect Father, perfect God, a loving God. We're so honored, Panginoon, that we can proclaim how good you are in our lives, O Lord. How you sustain us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na muli mong pinaranas ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian. At patuloy lamang kaming magpupuri ng pasasalamat para lamang sa iyo. Hallelujah! Come on! Give the best clap offering that belongs to our King. Hallelujah! For He is good! He is good! Our King! The only King! The only true King! Bless your name! Bless your name! Bless your name! Right now, our Emmanuel, our Jehovah Rapha, our Jehovah Nissi,
Thank you, Panginoon, for being with us today, all throughout of our days, Panginoon, for giving our strength to give back all the glory and honor that belongs to your name. And as we continue to give you praise for today, sa aming maririnig na salita ngayong umagang ito, doon na nga maging kalakasan namin ito sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay. Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng aming kalakasan. Open our hearts and our minds right now so we can hear your words and your promises for today, Panginoon. At sa maghahayag na yung salita, Lord, may your wisdom be with her today, Panginoon. And may your words be her words for today, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw lamang aming pinagpupurihan at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Amen. Batiin nyo naman ang inyong mga katabi. Ayan. Happy Father's Day! Asan ang mga katatayan natin dyan? Itaas ang kamay. Ayan. Mga ate, mga kuya, batiin nyo naman ang inyong mga tatay with smile, with conviction, with power and might. Tatay, mahal kita. Sige nga. Tatay, mahal kita. Ayan, pambihira ang ating praise and worship. You know, every time we sing that song, what's the title of the song we sing, the last song? Sukdulang Biyaya. You know what? Every time I hear that song, Sukdulang Biyaya, grabe, sobra ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay to the point na hindi na natin siya makomprehend. Amen po ba? Okay, masaya ba ang lahat? Okay, palakpakan naman natin ang Panginoon. Alright. So before we start, let's first have a short prayer, shall we? Let's all close our eyes and bow our heads. Father God, we honor you and we glorify you, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin right now that we are here in your church, in your sanctuary po, Panginoon. Lord, tanggapin mo po ang unos ng bawat isa, ang sinisigaw ng ating mga puso. Lord, we are not here hindi lang para humingi ng something from you. We are here because you are our God, you are our provider, and you deserve all the praise and honor po, Panginoon. Lord, as we listen to your words, as we study your words, Panginoon, nawa ito po ay tumanim ng malalim sa aming mga puso. And Lord, I surrender everything to you, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang instrumento ninyo. Nawa, bawat salita po na lumabas sa aking bibig, kayo lamang po ang maihayag at maitaas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Napakaganda ng araw ngayon. You know why? Because it's a very special day. Hindi lang because it's Sunday. Because this is the time where we celebrate our Father. Now, at sino nga ba ang ating mga katatayan? Sila lang naman ang haligi ng ating mga tahanan. Tignan nyo nga si tatay. Kung kaya niyang angatin yung bubungan ng bahay ninyo. Ay, hindi. Joke lang. Okay? Now, 3 weeks ago, actually, this is the 3rd installment of our series. What is the title of our series for this month? Knowing Jesus and making Him known. Diba? Now, sometimes, yes, we go to the church every week, we listen to His words weekly, pero sometimes nalilimutan natin ano nga ba yung tunay na katayuan natin sa Panginoon natin. Kaya naman, ang title ng ating pag-uusapan ngayon is, pakibasa, What Matters Most. Hindi ito yung kanta na What Matters Most, ha, para sa broken-hearted. So, sabi dito, What Matters Most? Ano ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon, kapatid? Yan. Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo. O, ate, yan, sabihin mo, Ate Aliana, anong pinakamahalaga ngayon sa'yo? O, pagkain ba? Pera ba? Damit ba? Di ba? And sa tagal-tagal na natin, bilang isang Kristiyano at tagasunod ni Kristo, sometimes nalilimutan natin kung ano talaga yung pinaka na kailangan natin. Okay? So makinig po tayo kasi magandang pag-uusapan natin. Hindi lang ito about basta-basta sa relationship, but
i-incline din natin dito about sa pagiging ama. Amen po ba? Okay. Now, basahin natin to. Basahin nyo nga what is written in the slide. Relationship. Yan. Sabihin mo, relationship. Now, ang tanong, are you in a relationship right now? Sige nga, tanungin ulit ang katabi. Kalabitin mo yung katabi mo. In a relationship ka ba? Tignan mo yung Facebook status. In a relationship ba yan? Diba? Sometimes tayo, pag may tinignan tayo sa Facebook, ang nakasulat sa status niya, in a relationship. Pag nakita mong in a relationship, ikiklik mo yon. Sino kaya yung in a relationship niyan? Ganun tayo ka-curious no? Pero naniniwala ba kayo na tayong lahat right now is in a relationship? Amen? In a relationship tayo. That's why we are here. Hindi man tayo magkakapatid by blood, pero we have a one Father. We have a one powerful Heavenly Father. Diba? That's why we are here, because we want to expound our relationship with each other. Diba? Maganda kasi if you are in a relationship, merong mutual understanding. Amen po ba? Now, there are lots of relationship. No? Number 1, ito. Ayan. Anong relationship yan? Jowa. Di ba? Pag sinabi niyong in a relationship, ang unang pumapasok sa isip natin ay Jowa Bells, Papa Bells, Mama Bells. Di ba? Next, there are also kind of relationship that refers to friendship. Amen po ba? Di ba? That's why we have lots of friends, no? Marili kang makipag-socialize. That is also a relationship. Pero you know what? The best relationship we could ever have is having a true and real relationship, personal relationship with Jesus Christ. Amen. Ikaw ba ay may relationship kay Jesus Christ? Itaas ang kamay. Ikaw ba ay may relasyon personally kay Hesus Kristo? Taas ang kamay. Shout amen. Amen. Amen with conviction. Amen. Amen. Now ang tanong, sino si Jesus sa buhay mo? Sige, tanungin mo. Sino si Jesus sa buhay mo? Now, weeks ago, 'di ba, Pastora Presi, she talks about paano nga ba natin makilala si Jesus Christ ng personalan. Now, let me give you an example. Do you remember sa Old Testament, nung itinalaga ni God si Moses, na i-save niya, nakumbinsihin niya ang paraon na pakawalan na yung mga Israelites from slavery. You remember that? Di ba? Ang tigas ng ulo ng paraon. So what did God do? Sa sobrang tigas ng ulo ng paraon, nagpadala ng salot ang Panginoon sa kanila. Amen? So nakailang salot ang pinadala ng Lord sa Egypt during that time? Naka-total of 10. Tama po ba? 10 plagues. 10 plagues. Yan, nabulol na. 10 plagues. Now, paano na-save? What is the last salot? Ano yung huling dumating? Para lang ma-convince yung Pharaoh. It was the angel of death. Diba? Now, ang sabi ni Lord, Moses, sabihin mo sa mga Israelites, pumatay sila ng lamb. Yung dugo ng lamb, yun ang ipahid nila sa pintuan nila. So that, kapag dumaan ang angel of death, lalampasan sila, magpa-pass over yung angel of death, hindi sila mamamatay, maliligtas sila. Now, the question is, paano sila naligtas? How? How? Can I hear someone? Bakit sila nalampasan ng angel of death? Because of blood. Blood of the Lamb. Now, ang sinasabi dito, sino si Jesus sa buhay mo? Kung tama ang paniniwala mo that you believe that Jesus Christ's blood, siya yung namatay sa krus, namatay, inilibing at nabuhay. If you declare it with all your might, with conviction, with your mouth, then you will be saved. Just like what the Israelites do. Sa tingin nyo ba, kung ang pinahid nila sa pintuan nila ay dugo ng kalabaw, masisave ba? Hindi. So dapat, para makilala natin si Jesus, kailangan kilalanin natin kanino bang dugo ang tumagas para ako ay maligtas.
Enough ba na gumawa ako ng mabuti para ako ay maligtas? Well, this is the truth. Alam nyo ba, my dear brothers and sisters, hindi enough na gumawa tayo ng mabuti para lang tayo ay maligtas. Bakit? Dahil sa mata ng Panginoon, ang paggawa natin ng mabuti ay isang trapo lamang. Diba? Ouch. Ouch. Say amen. Ang paggawa natin ng kabutihan sa paningin ng Diyos ay isang trapo lamang. Wala yan sa pamantayan ni Kristo. Si Jesus Christ na perfect person na siyang tumungtong dito sa mundong ito. Amen po ba? O tignan mo yung katabi mo, baka basahan na yan. Tignan mo, baka balisa na yan. Tignan mo ngang maigi. Ano na naman ang aking accent. Ayan, natutulog na ata kayo. O, hulaan nyo kung taga saan ako. Talagang taga Rizal ito. Di ba? Okay. Now, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Sabi sa Colossians chapter 1, verses 15 to 16. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Ready, set, go. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in the heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him. Amen and amen. So sino daw si Jesus Christ? Siya lang naman ang anak ng ating Heavenly Father. Now, if we're going to read the scripture, there is a relationship already. The Son and God the Father. Now, ang sabi dito, si Jesus Christ, if you still remember sa Genesis, balik ulit tayo, paano create ni Lord ang tao? Si Adam. How did He created Adam? He created Adam base sa kawangis niya, sa itsura niya. Right? Amen. Pero paano lumabas si Jesus Christ? Ang sabi dito, He is the exact image. Kung si Adam ay create base sa itsura or sa kawangis ng ating Panginoon, si Jesus Christ is the image itself. Siya si God. Amen po ba? Kaya kung tutusin, if we were going to comprehend ang presensya ng Panginoon sa sobrang graceful, sa sobrang mapagmahal, sa sobrang bait ng ating Panginoon, hindi natin maintindihan ang kadakilaan niya. You know why? Because tayo bilang isang tao, habang palaki ng palaki ang ating pagkakasala sa Kanya, palaki naman ng palaki ang pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? It's true. Di ba? How can you love someone who hurt you? How can you love someone who hates you? Kaya mo bang gawin yon? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mahal ka ba talaga niyan. Tingnan mo, yung asawa mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Yung anak mo. Di ba? That is how grateful our God is. Now, ito ang pag-uusapan natin. When Jesus Christ was here on earth, He keeps on teaching, He keeps on discipling, and sa totoo lang, Jesus Christ is a very good storyteller. He is a master of telling stories. Ganun siya ka-effective magsalita. And one of the technique of Jesus Christ para maintindihan ng tao kung ano yung sinasabi niya, ay gumagamit siya ng parables, gumagamit siya ng short stories, gumagamit siya ng parabola para maintindihan. Now, the question is, bakit gumagamit si Lord ng parables para maintindihan natin? You know why? Kasi tayo mga tao, our eyes are closed, our ears are closed, our hearts are shut. Kailangan maging creative ni Lord para mas maintindihan natin kung ano yung tunay na mensahe. Amen? So, among the parables of Jesus Christ, do you remember sa book of Luke, chapter 15, there was a series of story about being lost. Amen? Who remember that? Diba? There was a lost sheep, lost coin, and lost son. Naalala nyo? Amen. Naalala pa ba? Ay, gutom pa ba? May kausap pa ba ako din eh? Ako ba? Talaga naman. Joke lang. Diba? Yung first parable, it was about isang tao, no, isang shepherd, na meron siyang 100 sheep.
Nawala yung isa niyang sheep, yung 99 iniwan niya para hanapin yung isa. Then he come back, he celebrated. Then the second one, it was about a woman with 10 coins. Nawala yung isang coin niya, so anong ginawa? Hinanap niya. Pagkahanap niya, nag-celebrate siya. And the last one is about the prodigal son, yung pasaway na anak. Diba? So kung titignan ninyo, kung titignan natin yung progression, 100, 10, and 1. There must be something God is telling us about. Marami, konti, isa. Ibig sabihin, kahit isa lang tayo na nawawala at nanumbalik sa presensya ng Panginoon, ay grabeng magpuri ang langit. Ibig sabihin, kahit isa lang tayo na nawawala, iiwanan ni Lord yung napakaraming yan para lang sa iyo. Para lang sa atin. Ganun ka kahalaga kay Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. Huwag kang mawawala. With conviction, with power, with might. Okay pa ba kayong tatlo dyan? Yeah. Hindi kumikibo. Ano ba yan? 1, 2, 3, 4. Okay. So this is, ito yung pag-uusapan natin. Sabi ko, Lord, paano namin i-connect yung parables, yung scripture na to, in relationship with you? No? So let's study. So Luke chapter 15, verse 11. Sabi dito ni Jesus, nagkukwento siya. And during that time, nung nagkukwento si Jesus Christ, maraming nanonood. Famous siya eh. Ang daming usi. Nandun ng tax collectors, nandun ng mga sinners, nandun ng Pharisees, nandun ng Sadducees. Ikaw ba, pag ikaw nagsasalita at maraming mga asungot, na joke, marami kang kaaway, di ba nakaka-conscious magsalita? Pero si Jesus Christ, hindi niya pinansin yun. He continued with the story. Okay, let's now begin. Luke chapter 15, verse 11. Then Jesus continued, there was a man who had 2 sons. So it's all about the prodigal son. Tayo ba ay familiar na sa story ng prodigal son? Believer or unbeliever, alam nila yan. Kahit bata, alam nila ang story ng prodigal son. Pero you know what? The story of prodigal son, it's more than just a story. Meron siyang plot twist na hindi lang pala tungkol sa anak na naglayas, na bumalik, tapos tinanggap ulit. Hindi lang pala yun doon natatapos. So pag-aralan natin. So merong isang master na mayroong 2 anak. So maaari, yung anak na panganay at saka yung bunso. So yung isa obedient, yung isa pasaway. Okay? So sabi dito, the younger one, verse 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Now kung titignan natin, according to the Jewish inheritance law, sa kanilang culture, kapag ang tatay ay may ipapamana, ang magmamana lang nun ay yung panganay. Amen po ba? At kapag ang anak ay may mamanahin, hindi mo pwedeng i-claim yung mana mo nang buhay pa ang tatay mo. Naintindihan? Di ba? Kahit hanggang ngayon ata, I think pinapractice pa rin yan. Hindi mo pwedeng kunin ang mana mo hanggat buhay ang magulang mo. Amen po ba? Now, iniisip ko, sabi ko sa sarili ko, ang kapal naman ng mukha nitong anak na to. Lahat na nung law, sinuway niya. Amen po ba? Kasi sabi dito, the younger one. Sabi niya, Tay. Sabi niya gano'n, yung bunsong pasaway. Tay, hindi ka pa naman patay eh, pero ibigay mo na sa akin yung pamana mo. Di ba? Saklap. Di ba? Hindi ko na mahintay na mamatay ka eh, pero ibigay mo na sa akin yung mana ko. Di ba? To the point na, ang kapal naman ng mukha mo, yung kuya mo muna bago ikaw. Pero what did the father do? He divided his property between them. So pumayag yung tatay. Next. So not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. So sabi doon, not long after that. When you say not long after that, immediately, agad-agad, binenta ng anak lahat ng pag-aari ng tatay niya. Amen po ba? Kasi nung panahon dati, sa Old Testament, mga ancient times, hindi mo pwedeng kunin ang mana mo ng land, ng lupa. Kailangan lahat yan ma-convert sa cash.
Kumbaga sa panahon ngayon, kailangan ma-liquidate muna. Di ba? Di ba ngayon, sa panahon ngayon, bago mag-liquidate, ang bangko napakatagal. Pambihira. Taon, di ba? Sa government, no? Sa Senate, bago mag-liquidate ang property, ang tagal. Pero ito, immediately, the younger son got all together what he had and set off. Nagpakalayo-layo siya. Di ba? Iniisip ko, itong bunsong ito, hindi lang pere ang gusto niya sa tatay niya. Kasi by default, mayaman na siya eh. Bakit siya lalayo sa presensya ng tatay niya? Ang yaman nga ng tatay niya. Lahat ng kailangan niya, nakukuha niya. Lahat ng kailangan niya, nabibili niya, nagagawa niya. So for short, kung i-analyze natin, hindi lang pera ang gusto ng bunso. Alam niyo kung anong gusto ng bunsong pasaway? Power. Independence. Di ba minsan ganun tayo? Kahit na meron tayong source, gusto natin ng power eh. Gusto ko ako eh. Di ba? Nandito ka na sa taas eh. Gusto ko ako pa rin. Di ba? Gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya mo, which in case, hindi mo naman talaga kaya. Amen po ba? Gising pa ba? Natatamaan ba? Kaya pa ba? Di ba? So kung titignan natin, ang tigas ng ulo. Kumbaga, yung tatay niya, merong isang ilog. Ang gustong kunin ng anak niya ay isang timbang tubig. Na akala niya, pag kinuha niya yung isang timbang tubig at dinala niya sa malayo, ay magiging okay na siya. Ba't pa siya magpapakalayo-layo? Nandito yung source niya. Gets nyo? Diba? Pag nasa puder tayo ng ating mga magulang, maniwala po kayo, lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay ng ating mga magulang. You know why? Because naglalagay ang Diyos ng taong makakasama mo para ma-remind ka kung ano ang tama at mali. Amen po ba? Kaya tingnan nyo yung mga magulang nyo. My dear brothers and sisters, let us express our love and respect to our parents. You are all blessed. You know why? Because ang father nyo, buhay pa. Tingnan nyo yung tatay nyo. Tingnan nyo yung tatay nyo. Kahit yung mukhang tatay, tingnan nyo din. Tingnan nyo yung mga tatay nyo. Di ba? Pag titignan natin ang tatay natin, napakalakas, di ba? Napakamatipuno. Tapos akala natin, hindi sila nasasaktan, hindi sila umiiyak, pero no. Yang magulang natin, yan ang pinadala ng Panginoon para mag-remind sa atin kung tama ang ginagawa natin. Yang tao na mga nakakasama nyo sa buhay nyo, yan ay biyaya ng Panginoon. Tingnan nyo nga kung talagang biyaya. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Yung mga tao na nasa paligid natin, actually, yung parents mo, yung kapatid mo, yung teacher mo, yung kasama mo sa trabaho, hindi lang yan by accident na nakilala mo sila at nakasama mo sila. Talagang binigay yan sa'yo ni Lord. Ngayon, here is the problem. When you meet someone, di ba, tayong mga Kristiyano, if we have a true relationship with Jesus Christ, iba na ang mindset natin. Tama po ba? Amen po ba? Okay. When we meet someone, or if we are in a certain situation, tayong mga Kristiyano, nag-iisip muna tayo eh. Di ba? Ito bang tao na to ay pinadala ni Lord o baka pinadala ni Satanas? Tignan mo ulit yung katabi mo. Baka kamukha na ni Satanas. Ay, ano? Baka kamukha na ni Kim Bong-suk. Tignan mo. Di ba? Dalawa lang yan eh. Di ba? Kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon, dalawa lang ang resulta niyan. Either ikaw ay matututo or either ikaw ay masisira. So, saan tayo? O let's say, for example, ito na lang. Kapag nasa isang sitwasyon ka, either yan ay padala ni Lord sa kanan o padala ni Satanas sa kaliwa. So, saan po tayo? Sa kanan. Sige nga, ituro nyo naman yung kanan nyo. Ang mga taga-COG, nonchalant. Mga nonchalant, hindi nagre-react. Ang hirap kayang magsalita dito nang walang kausap. Oy, ano ba? Apiran nyo nga yung katabi nyo. Sige, apiran nyo yung katabi nyo. Amen. Okay. Hindi, ang COG Angono, active yan. Hanggang Mount Everest, pupuntahan natin yan. Okay, next. Di ba?
So ang tayo pala, no, ginagamit pala ni Lord ang mga tao sa paligid natin. Hindi man tayo, yung kalabitin ni Lord, pero yung tao na nasa tabi natin, yun ang kinakalabit ni Lord. Amen? Amen. So yung bunsong anak na pasaway, hindi niya alam na yung tatay niya ang magbibigay sa kanya ng peace, ng kalayaan, ng, sandali, hinihingal ako. Okay, next. Verse 14. So sabi dito, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country and began to be in need. So for short, nagpakalayo-layo siya, pumunta siya sa distant country, although hindi man minention sa Bible kung anong country yon, pero pag dinescribe na distant, ibig sabihin sobrang layo nun. Diba? So ibig sabihin, pumunta siya sa foreign land. So he was a foreigner there. Tama? And began to be in need. So nagkaroon ng severe famine. So ibig sabihin, nagpunta ako sa Japan, tapos nagkaroon ng pandemic. Oh, patay tayo dyan. Yan na nga bang sinasabi ko. Kasi itong anak na to, gusto niyang mawala, gusto niyang umalis sa accountability ng magulang niya. Gusto niyang umalis, gusto niyang kumawala sa cover ng tatay niya. Pero I tell you, once na mawala ka sa accountability ng ama, destruction will begin. Ouch. Once na mawala tayo sa presensya ng Panginoon, magsisimula na ang destruction sa buhay natin. Sinong may gusto nun? Sinong gusto ng may destruction? Wala. O, sabihin mo namang amen. Okay. Next, verse 15. Ano lang to, kasi nasa dulo eh. Iniisa-isa natin para mas maintindihan nyo. Nasa dulo ang revelation nito. Verse 15. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Imaginein mo, no? From rich to rags. Baliktad, no? Instead na from rags to richness. Now, sabi kanina, itong batang ito ay mayaman. Right? Could it be na itong batang ito ay edukado? Right? Because rich people have access to education. Pero anong nangyari? Yes, may pinag-aralan siya. Dahil nawala siya sa poder ng tatay niya, nauwi siya sa pagpapakain ng mga baboy. So, ibig sabihin, itong batang edukadong ito, walang nagawa yung diploma niya. Amen po ba? Walang nagawa yung diploma niya. Bakit? Kasi he is a foreigner there eh. Di ba parang sa pandemic, di ba tayo, nung nagka-pandemic tayo dito sa Pilipinas, sino ang pinapriority bigyan ng trabaho? Di ba mga Pinoy? Amen? Di ba hindi naman priority yung mga foreigner? Ang priority bigyan ng trabaho ay yung mga kapwa Pinoy. So during that time, nung nagkaroon ng pandemic, doon sa pinuntahan ng batang pasaway, hindi siya nakakuha ng maayos na trabaho, kundi naging tagapakain siya ng pigs. And I tell you, during that time, sa Jewish culture, pinagbabawal ang pagkain ng pork. Sarap pa naman ng pork liempo, ano? Ang sarap pa naman ng chicharon. Tapos bawal. Di ba? Imagine ninyo, no? Sa kanila, bawal ang kumain ng pork. What more pa kung mag-aalaga ka ng pork, ay ng pig. Di ba? What more pa? So, lalong bawal. So, ibig sabihin, itong batang ito ay napunta sa lowest of the lows. You see? You see the progression there? Nakita nyo yung progression? From richness, from kasaganahan, to nothingness, to zero. Ang sakit, di ba? Have you experienced that, my dear brothers and sisters? Na-experience nyo, be it in your work, in your career, in your relationship, have you experienced that? To become the lowest of the low. Meron po ba? Amen. Alam nyo, last Wednesday, ang ganda ng shinare ni Sister Ellie. Grabe, kung nandito kayo last Wednesday sa midweek service, talagang na-move ako. Sabi ko, Lord, akong ganito, na maayos ang aking kalalagayan, nagre-reklamo ako. What more pa yung pinagdaanan ni Sister Ellie tsaka ng pamilya niya? Diba? Kaya I encourage you, my dear brothers and sisters, kung may midweek service, may fellowship, may ministry, attend tayo. You know why? Because ang pag-attend natin sa fellowship, mas mabuboost yung courage natin, mas mabuboost yung personal relationship natin kay Lord. Because why?
Because only Jesus Christ can give us the unconditional peace na hinahanap natin sa tao. Hindi tao ang kailangan natin. Yes, we need people, we need relationship, pero in reality, hindi tao ang makakapagbusog sa'yo. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung teacher mo, hindi yung employer mo. 'Di ba? Naintindihan, komprende. Kaya pa, okay, gutom na. Wag muna ha, may tinda tayong yema doon. Joke lang. Next, verse 16. Naintindihan, nakakasunod. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Imagine niyo kayo, napunta kayo sa foreign land. Ang trabaho mo, mag-farm ng mga pig. Sa sobrang gutom mo, pinagnasaan mo yung pagkain ng baboy, yung kaning baboy, kaya mo yun? Siguro, isang araw ka nang hindi nakakakain, let's give it this way, isang araw ka nang hindi nakakakain, pwede mo pang tiisin, siguro matitiis mo pa na, okay lang, kaya ko pang tiisin yung gutom ko. Let's say 3 days kang hindi pa nakakakain. Kaya pa? Kaya pang tiisin? Kaya pa, no? 3 days? Kaya pa. O sabihin na natin, 1 linggo ka nang hindi kumakain at umiinom. Kaya? Parang hindi, no? Ang nasa isip ko pa naman yun, yung pinangat na isda. Tapos gutom na gutom ako. Ibig sabihin, itong younger son na ito, dumating siya sa point na sa sobrang gutom niya, imbes na yung tatay niya ang nasa isip niya ay yung tiyan niya. To the point na ang pinagnanasaan na niya ngayon ay kainin yung pagkain ng baboy. 'Di ba? Ikaw ba kakain ka ng kaning baboy? Hindi. 'Di ba? And, eto na nga. Bakit? There are some things that can fill you, but only God can fill you completely. Di ba? Kung dumating ka na sa punto, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kung dumating ka na sa lowest of the lows ng punto ng buhay mo, isipin mo to, kapatid. Tanging si Lord lang, tanging si Jesus lang ang makakapagpuno sa iyo. Hindi lang basta puno, completely. Bibigyan ka niya ng timba. Diba? Ang tao, they will give you pail. They will give you timba na may tubig. Pero si Lord, ang ibibigay sa iyo ay river na overflowing. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now next. So nagigets po ha. So verse 17. When he came to his senses, he said, "How many of my father's house hired servants have food to spare, and here I am starving?" So, ibig sabihin, nung natauhan siya, naisip niya, oo nga pala, meron akong tatay. Anak ako, bakit ako nagpapakahirap dito? Di ba? Siguro iniisip nung anak, ito kasing anak na to talaga pasaway eh. Di ba? Siguro naiisip natin yung mga kapatid nating bunso, o sometimes kabalingtaran, yung panganay ang pasaway. Di ba? Sabi nung younger son, oo nga pala, meron akong tatay eh. Bakit ako nagpapakahirap dito? You know why? Kung bakit siya nagpapakahirap sa sitwasyon niya na ngayon? Because of this. Sometimes, kapag nakukuha natin ang pagpapala ng Panginoon, nalilimutan mo na kung sino ka talaga. Amen po ba? O amen. Masakit? Masakit ba? Sometimes, di ba, when we receive blessing, nalilimutan natin kung sino na ako. Feeling natin, mataas na tayo. Feeling natin, kung anong meron tayo, hindi na matatapos. Feeling natin na kapag naka-receive na tayo ng pagpapala from God, hindi na natin nakikilala yung tunay na Ama na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Bakit? Kasi when you receive blessing, alam mo kung anong side effect ng blessing. Hindi ko sinabing masama ang makatanggap ng pagpapala, pero you know what is the side effect of receiving blessing? Nagkakaroon ka ng amnesia. Nalilimutan mo ng lahat. O sige, tingnan mo yung katabi mo kung may amnesia. Kung gising pa, baka tulog na. Amen? Yun daw ang side effect na. Kasi when he lost everything, naalala niya na anak nga pala siya ng master. Diba? Inintay pa niyang madapa siya, inintay pa niyang
magpakalo siya sa pagkalo bago niya na-realize na anak nga pala ako. Amen po ba? Next, no, sabi niya, I will set out and go back to my father, and I will say to my father, siguro habang naglalakad siya, pabalik sa tatay niya, nag-iisip siya. Sabi niya, ano kayang sasabihin ko kay tatay? Sabi niya siguro, ito na lang sasabihin ko kay tatay, Father, I have sinned against you, heaven and earth, and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So habang naglalakad, yung younger son, nag-iisip niya, ito ang magandang intro, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer worthy to be called your son. Gawin mo na lang akong taga-servant mo. Now, I highlighted here, make me. Sabihin mo nga, make me. Kanina, what I have realized here, kanina, nung hinihingi niya yung property sa tatay niya, anong sabi niya? Give me. Give me, give me, give me. Pero ngayon, ang sinasabi niya, make me. Why is he saying make me? Napapansin niyo ba, kapag tayo ay nahihit natin ang rock bottom ng ating buhay, ang dali mong i-disciple. Amen? Again, napansin niyo ba, kapag ikaw or tayo na-hit natin ang rock bottom, yung pinakamasakit, pinaka-painful, pinakamahirap na sitwasyon sa buhay mo, ang dali mong i-disciple. Amen? Say ouch kung nasasaktan. Kasi totoo eh. Hindi natin matututunan ang lesson natin hanggat hindi tatanggalin lahat ng Panginoon ang resources natin. Hihintayin mo pa bang ma-hit rock bottom bago ka sumunod kay Lord? Hindi ako galit. Hindi po ako galit. I am just speaking with conviction. Bakit? Kasi nanggigigil ako dun sa batang bunso eh. Nanggigigil ako dun sa younger son. Sabi ko, pasaway na bata to. Sabi kong ganun. Hinintay pa niyang mag-hit rock bottom bago siya sumunod sa tatay niya. Ngayon, ang daling i-disciple kapag nadapa. Gusto mo bang dumating sa point na yon? Madapa ka muna bago ka matuto. Or matututan mo na ngayon. And then at saka mo i-share. Be the living testimony of God's greatness in your life. Amen po ba? Sige, patakpakan natin ng Panginoon. So kanina, ang sabi, give me, give me, give me, give me. Ganyan tayo eh. Sometimes, ginagawa nating SM si Lord. Ginagawa niyong SM City si Lord. We got it all for you. Diba? O, tagline ng SM yun. Hindi ho SM si Lord. Diba? Instead, once you have realized in your life na hindi itong material na bagay ang kailangan mo, siguro sasabihin mo na lang, Lord, make me someone who you wanted me to be. Amen? Lord, sa tagpo ng buhay ko ngayon, hindi ko na kailangan ng magarbong sasakyan. Hindi ko na, Lord, kailangan ng maganda at malaking bahay. Lord, hindi ko na kailangan ng maraming pera dahil sa tagpo ng buhay ko ngayon, gamitin mo lang ako, ay masaya na ako. Lord, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Make me something out of my life. Make me a better servant, Lord. Make me a better leader. Make me a better daughter, Lord. Make me a better mother. In Jesus' name, Lord, make me a better person in you. Nadapa ako, Lord eh. Akala ko kaya ko lahat. But Lord, make me. Gawin mo ako kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay ko. Right now, I accept you, Lord. I acknowledge your sovereignty over my life, Panginoon. Lord, bakit ko to naranasan? I was a sinful before. Napaka-makasalanan ko, Lord, pero bakit ako yung pinili mo? Because my sin would be greater, but your love is greater. In Jesus' name, in Jesus' name. Diba? Tayong mga Kristiyano, sometimes, iniisip natin na, okay, Kristiyano na ako. Nagpa-baptize na ako, tinanggap ko si Jesus Christ. But it's not enough. We have to have a deeper
and real, true relationship with Jesus Christ. Bakit make me? Bakit make me? Jesus Christ deserves all the glory. Siya, na perpektong tao, na perpektong Jesus, na hindi nagkasala, na hindi man lang nadungisan ang katauhan niya, pero siya ang pinako. Siya ang pinako, siya ang pinarusahan, siya ang pinahirapan, siya ang namatay for you, for us, for all of us. Nobody is exempted. Lahat tayo ay cover ng glorya ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, naiiyak ako kasi every time I remember yung sukdulang biyaya ng Panginoon, hindi ko lubos ma-imagine yung talagang miracle na ginawa niya sa aming buhay. Now, notice the younger son. What happened to the younger son? He grown up. Nag-mature siya. Na dati siyang hingi ng hingi. Ngayon, he is ready to give. To give and to give. To give it back to his Father. To give it back to our Lord. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Amen po. Diba? And I pray na i-grant ni Lord na, Lord, sana po itong church namin, lahat po ng uma-attend sa church, hindi lang po sila pumupunta dito basta lang umattend. Kundi talagang magkaroon ng relationship sa inyo. Kundi talagang kayo po ang nagpapatakbo ng buhay nila. Amen po ba? Amen? So therefore, true relationship with Christ is not about what you can take from Him, but it's about what you can give to Him. Amen po ba? Hindi kailangan ni Lord ang pera mo. Ouch. Hindi kailangan ni Lord yung maganda mong damit, yung maganda mong buhok, yung mamahalin mong sapatos. No. Ang kailangan ni Lord ang presensya mo at ang desire mo sa Kanya. That is what we can give to Him. Wala kang pera, wala kang pamasahe, you give your time to the Lord. Music leader ka, you give your time to the Lord. You're a church worker, you give on time to the Lord. Paano po yan, sis? Wala po akong time eh. Sige, maghahanap ako ng time. I will find time. No. Make time. Alam niyo kung bakit successful ang mga tao? You know why? Kung isa sa pinanghahawakan nila, because they prioritize their priority. Tayo bilang isang Kristiyano, we should prioritize our priority, and that is Jesus Christ. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Next, verse 20. Hindi po ako galit, ha? Nagbe-burst lang ang aking omission. Umaapaw. Amen? So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion, and he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Diba? Ako kung makikita ko, siguro kung meron akong taong nakasagutan or whatsoever, pag nakikita mo siya at bumalik siya, are you going to welcome them? Halimbawa dito sa church, meron tayong isang kapatiran na matagal nang nawala, tapos biglang bumalik. Anong ginagawa natin? Di ba we welcome them? Ganon din ang tatay, yung father, yung master. Imbes na yung anak, pagalitan, he welcomed his son with compassion. Hindi lang basta winelcome, tumakbo siya, papalapit sa anak niya. Now, in Jewish culture, I have read, in Jewish culture, ang mga lalaki, ang mga tatay, in Jewish culture kapag umedad na ng 30 years old pataas, hindi na sila allowed tumakbo. Because it has something to do with respect. Pero itong tatay na to, it's beyond 30 years old, hindi niya ininda yun. Basta tatakbo ako palapit sa anak ko. Lalapitan ko yung anak ko na namatay, pero ngayon nandito, nabuhay at bumalik siya. Iwe-welcome ko siya. Ganun ang pag-welcome sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. So sabi ng anak niya, verse 21, Father, eto na. Di ba, nung pauwi siya, nag-iisip siya, ano kayang sasabihin ko sa tatay ko? Eto na, sabi niya, Father, I have sinned against heaven and earth and against you. I am no longer worthy to be called your son. So sinabi na niya. So inadmit niya, the prodigal son, the younger son admitted, I am no longer worthy to be called your son.
my dear brothers and sisters, yung anak na bunso, parang siya na ang nag-declare na, Tay, nagkasala ako sa iyo. Gawin mo na lang akong servant. Parang diniktahan pa ng bunso yung tatay niya. Tama po ba? Pero let me tell you this one, my dear brothers and sisters. Si Lord, kahit gaano kalaki pa yung pagkakasala na nagawa natin, na karumihan, hindi i-judge ni Lord, hindi siya magbe-base sa ating performance. Amen po ba? Hindi nililimitahan ni Lord kung ano yung purpose na gagawin niya sa atin. Kaya wag mo sasabihin na, Lord, I will return to you kahit gawin mo na lang akong servant. No, don't think na ganun lang ang kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Maniwala ka, from rags to riches, from zero to hero, kayang gawin ng Panginoon yan sa buhay mo. Kaya kapatid, if you are moving closer to God, wag mong limitahan ng sarili mo. Because through you, baka ikaw ang gagamitin ng Panginoon para maging vessel ng salvation. Hindi lang ng salvation mo, kundi salvation ng pamilya mo, ng anak mo, ng kaibigan mo, ng mga katrabaho mo. Ikaw ay isang vessel. Ikaw ay isang cup. Bakit cup? Di ba ang cup, ang tasa, kung anong nasa loob, tumatapon. Kapag ang tasa, hinawakan mo, merong lamang tubig. When you shake it, it will spill out. Tayong mga tao, para tayong mga cup, na kung ano yung nasa loob natin, yun ang lalabas when you are shaken. Amen po ba? Kung ang buhay natin, kung ang puso natin, ang kaluluwa natin is filled of hate, immorality, if it's filled of disrespect, kapag ikaw ay naka-encounter ng problema, ng shaking sa buhay mo, sigurado, ang lalabas sa pagkatao mo ay hindi rin maganda. Amen? Pero kung ikaw ay puno ng pagmamahal, respect, love, but when you are shaken in your life, sigurado ako na ang Espiritu ni Lord ang lalabas sa iyo. It will radiate. Lalabas yan ng kusa. It will flow. Amen po ba? Naintindihan? Oh, sabihin mo sa katabi mo, tasa ka pala. Tasa ka pala. Okay? Okay. Yan. Tingnan mo, anong tasa yan? Nagtanong eh. Anong tasa? Yung matangkad o yung mataba? Gusto ko yung matangkad na tasa. Starbucks, daming kape. Joke lang. Okay, we're about to end. Verse 22. But the father said to his servants, quick, dalian nyo. Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Eto ngayon ang maganda. Nawala yung anak, nilustay niya lahat ng kayamanan ng tatay niya, bumalik siya na parang pulubi. Pero anong sabi ng tatay? Lagyan ng jacket yan. Sabi ng tatay, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng singsing. Bigyan ng sapatos. Di ba? Di ba, ang sarap siguro sa pakiramdam na ganun tayo i-welcome? O, di ba, minsan pag tayo dadayo, halimbawa, na-invite ka sa isang party, ikaw yung, ikaw yung speaker nila o guest of honor. Di ba, pag dumating ka, dun lang ilalabas yung lechon. Ganun din si Lord. Ganun din yung tatay. Now, what's beautiful here is that, yan, you can copy it, pwede niyong picturean, pwede niyong isulat. The robe symbolizes dignity. Bakit? Kasi tinakpan ng ama yung kadumihan ng anak. It was covered. The dirt was covered with the robe. The ring symbolizes authority. Di ba ang mga hari? May mga singsing na malalaki. Sandals signifies freedom. Bakit? But sandals? If you are a slave, barefooted ka. Ang mga slave doon, walang sapatos. Now, binigyan ng tatay ng sandals, it signifies freedom. Kaya my dear brothers and sisters, kung ikaw ay nawawala, maniwala ka at sa maniwala, God can restore your dignity, authority, and freedom. Okay? Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Now, here is the plot twist. Ito na yung twist talaga. Yan. Anong nangyari sa older son? Anong nangyari kay kuya? 'Di ba? If we're going to continue the scripture, anong sabi ng kuya? Pagbalik niya, nagalit siya. Kasi nakita niya, bakit may party doon?
Di ba? Kasi pinapatay ng tatay yung baka na inaalagaan nila ng matagal. Tapos nagalit yung kuya niya na, bakit nagpapaparty dyan? Pasaway na anak yan. Now, here is the revelation. The older son, hindi niya na-realize na siya pala ay lost din. Amen po ba? Ulit. Paano? Ulit. The older son, he didn't realize na siya pala ay isang nawawala din. Di ba sa scripture, ang description niyan, the prodigal son, the lost son. Pero hindi sinabi sa scripture na kung yung panganay lang o yung bunso. Ibig sabihin, maaaring dalawa pala silang lost. You know what the scripture is telling us about? Yung panganay, masunurin sa tatay. Lahat ng gusto ng tatay, sinunod niya. Yung bunso, napasaway, di ba? Nawala din, na lahat ng gusto niya, ginagawa niya. Right? But little that they know, na yung bunso, nawala, bumalik. Little that we know, all these years, no? Kung ako lang ang magbibigay ng title sa scripture na to, hindi ko siya ita-title na the prodigal son kundi the greatness and the love of the father. Nagets nyo? Kasi yung elder son, yes, nandun siya sa poder ng tatay niya. Nandun siya sa bahay ng tatay niya. Sumusunod siya sa lahat ng gusto ng tatay niya. Pero what does he expect? He expects blessing. He expects miracle. Diba? And sometimes, ganito tayo sa older son. Karamihan sa atin, akala natin na okay na nag-church tayo, na okay na pumupunta tayo dito weekly, na okay na nagbabasa tayo ng Bible scripture, pero walang true relationship sa Ama. Gets nyo? That is the real revelation here. Now, if we're going to talk about the prodigal son, this is just not a story about the lost son. This parable is about the true greatness and the big love of God the Father. Dalawa man kayong magkapatid, parehas na magkasala. Notice this, yung isa malayo physically, yung isa malapit physically. Pero they were both lost. Hindi pala ibig sabihin na kapag lost, wala na sa paningin mo. Meron din pala na lost, physically present, pero yung totoong espiritu sa Diyos nawawala. That's why relationship to Jesus Christ is very important. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Now, kung babasahin natin yung scripture dun sa mga naunang verse, kasi it's written in chapter 15, the older son is like the Pharisees. You know the Pharisees? Yung mga pare-pare natin dyan. You know the Pharisees? Di ba? When Jesus Christ tells a story, nandun ang mga sinners, tax collectors, Pharisees, and Sadducees. Di ba? So yung mga Pharisees, palagi nilang pinupuna si Jesus Christ. Sinasabi nila, uy, ba't itong si Jesus Christ palaging nakikipagkwentuhan sa mga makakasalanan? Kaya nare-rebuke sila ni Jesus Christ, napapahiya sila kay Lord Di ba? Bakit? The older son is like the Pharisees. Alam nila yung law ng Lord, ni Lord, pero hindi nila alam yung tunay na relationship sa Ama. Di ba? Kaya if we're going to compare, sino ang naligtas? Yung mga Pharisees o yung mga sinners? Sinners. Bakit? Yung mga Pharisees, alam nila yung law. Master nila yan. Siguro let's say for example, from Old Testament to New Testament, kabisado yan ng mga Pharisees. Pero ang tanong, isinabuhay ba nila yung nakasulat sa Biblia? Hindi katulad ng mga sinners. Sinners, yes, hindi nila alam masyado, hindi nila kabisado, pero ang transformation nasa sinners. Amen po ba? Because true relationship will bring transformation and satisfaction to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Yun pala yun. All these years, akala ko ang masama dito, yung bunso. Kaya nanggigigil ako dun sa bunso Sabi ko, itong bunsong to, pasaway to. Tapos pagdating sa dulo, yung kuya din pala pasaway. That is the message there. Amen po ba? Naintindihan? Amen. Okay. Kaya naman, let me remind you, sabi sa 2 Corinthians 6:18, God the Father, Abba Father, sabi dito,
I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord. Amen? Wala man ng mga tatay natin, no? Let's say, wala na ang daddy. Ako, wala na akong daddy. Namatay na, nawala na siya, no? 4 years or 5 years ago. Pero I found my real father. And that is God the Father through Jesus Christ. Amen? Nakilala ko ang tunay na Ama dahil kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, inako niya lahat ng kahirapan sa mundo. Inako niya lahat ng panlalait, lahat ng pananakit. Ginawa siyang lowest of the low. Hindi ba nakakahiya yun? Lord, ako nga tao lang ako eh. Tapos reklamo pa ako ng reklamo. Paano pa po kayo? Diba? If you're confused, you come. Come to the Father. Kaya naman, my dear fathers, tatay, papa, ama, fathers, do not provoke. Sabi sa Ephesians 6:4, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Amen po ba? Tayo bilang isang haligi ng tahanan, bilang isang ama, bilang isang tatay, let's all point our family, our children to Jesus Christ. Dahil kung ang tatay ay may personal relationship kay Jesus Christ, naniniwala ako na pati ang asawa at mga anak and lahat ng kapamilya ay susunod. Because you, as a father, is the vessel God put into that family so that you will bring your family closer to God. Amen po ba? Kaya sabi dito, kapatid, hindi tinitignan ni Lord ang past mo. What matters most, ang pinakamahalaga, is that you are restored in the presence of Jesus Christ. You may fail, but you are not a failure. Tandaan nyo yan. Yes, madadapa ka, pero hindi ka dyan habang buhay. You will fail, but you are not a failure. Itanim nyo yan sa puso nyo, my dear brothers and sisters. Itanim natin si Kristo sa puso natin. Amen? So Jesus, He is just waiting for you, my dear brothers and sisters. Kaya ang invitation, come. Come to the Father. Saan pa tayo pupunta? Come to the Father. Isipin natin lahat ng sakripisyo na ginawa ni Lord para sa atin. Amen po ba? Amen. So shall we bow our heads? Every head bow, every eyes close. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na binigay ninyo sa amin today, Panginoon. Lord, grabe po ang inyong revelation, Panginoon. All these years, akala namin, Panginoon, na ang basihan ng paaming pagkatao ay dahil sa aming pagkakasala. But we are wrong, Panginoon. Akala namin all these years that we will be saved because of our act of kindness. Pero Lord, lahat po pala ng ginawa namin na mabuti, ito po pala ay isang trapo lamang sa inyo, Panginoon. Lord, hindi po namin maaabot ang inyong pamantayan. But Lord, thank you for sending Jesus Christ here on earth, Panginoon. Siya ang inyong ginamit so that you will be known in this world, in our lives, in our hearts po, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Lord. Lord, yun ngang maganda naming gawain, parang basahan sa inyo. What more pa, Lord, yung mga kasalanan namin? Siguro para na itong putik, para na itong kanal na nangingitim sa dumi. But thank you, Lord, for sending Jesus na kami ngayon ay kumikinang na parang ulap, Panginoon. Thank you, Lord, for cleansing our hearts. Thank you, Lord, for cleansing our soul. Truly indeed, na kayo lamang po ang nag-iisang Ama na kailangan namin sa buhay namin, Panginoon. And Lord, as we go on with our lives right now, Panginoon, itong darating na mga araw na linggo, Lord, hinihingi po namin ang inyong presensya, ang inyong guidance, ang inyong blessing and conviction, Panginoon.
Nawa, Lord, ang mga salita ninyo na aming narinig, ito po ay baunin namin sa aming mga buhay so that whenever uncertainties come, alam namin, Lord, kung paano namin ito lalampasan through your Son, Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Now, I invite everyone to kindly follow me with this prayer. Okay lang po ba? Sige po, close your eyes. Panginoong Jesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran. I-declare mo yan, kapatid. I accept you, Lord Jesus Christ, as my personal Savior, as the steward of my life. I declare my true and personal relationship with you, Lord Jesus Christ. Samahan niyo po ako, Panginoon, hindi lang basta maglingkod sa inyo, kundi maglakad kasama po kayo sa buhay na ito, Panginoon. Because, Lord, we desire to be with you in eternity. Sige po, ako na lang po ang magdadasal. Lord, you know the hearts of each and every one of us, Panginoon. Meron po silang pinagdarasal, meron man po silang hinihiling. Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa na naririto sa church na ito. Lord, we remove the give me concept, but we replace it with make me concept. Make me be the person na gusto mong mangyari sa akin, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, ay okay na po ako, Panginoon. Because saan pa po ba ako pupunta? Kundi sa presensya mo lamang. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer. Shall I request everyone to please rise? Now, my dear brothers and sisters, shall we sing this song with conviction? Pwede ba natin awitin ito with might, with declaration, with power? Amen? And may I invite each and every one with you to please come to the Father. Dahil may inihanda ang Panginoon para sa ating lahat. Amen? Kapatid, alalahanin mo lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay mo. Kayang palitan niya ng Panginoon ng kapayapaan, ng kasiyahan, kapatid. Lumapit ka lang kay Lord. Declare your true relationship with Jesus Christ. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cried is precious in His eyes, because of His great love. Yes, Lord, malaki man ang aking pagkakasala, but your love and grace is great, Panginoon. Salamat po. Everything was done so you would come to the Father. And though your gift is small, Alalahanin mo, kapatid, hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong meron ka. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung true relationship at kinalaman ng of the world, the power of His blood, everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come to the Father.
happening to me, Panginoon. Lord, truly indeed, that you are the Lord of Lords. Kayo lang po, Panginoon, na makakapag-satisfy sa... Lord, I cannot contain it, Panginoon. Maraming salamat po sa greatness ninyo, Panginoon. Lord, I was once a sinful person, Lord. Napaka-makasalanan ko, Panginoon. Sa totoo lang, Lord, I don't deserve to be here. But Lord, thank you. Thank you for opening up our spiritual eyes, our ears, Panginoon, na kahit gaano kalaki ang aming pagkakasala, Lord, tinanggap mo pa rin po kami, Panginoon. We don't deserve all the grace, all the glory sa mundong ito, Panginoon. Ano kami pagmamalaki namin sa inyo, Panginoon? Lord, gamitin niyo lang po ako, gamitin niyo lang po ang bawat kapatiran ko na nandito ngayon, Lord. Ay okay na po kami, masaya na po kami, Panginoon. Salamat, Lord, for your revelation. Lord, thank you for giving us the strength. Thank you for giving us your spirit, your power, your mind. Kaya naman, Panginoon, we pray this with conviction, with power that Jesus Christ is our Savior, Panginoon. And Lord, as we go on with our lives, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Thank you, Lord, na kayo po ay bumaba dito sa room na ito, Panginoon. Hindi ko makontain, hindi namin makontain. Lord, your greatness. Thank you po, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa inyo lahat ng aming worries, lahat ng aming anxieties, lahat ng aming karamdaman, lahat ng aming problema, Panginoon. Sabihin ko lang ang pangalan mo, then I will be okay, Panginoon. Lord, I pray for your blessing, for your wisdom, for your conviction na bawat isa na narito sa church ngayon ay maramdaman po nila ang inyong presensya po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at tinanggap niyo po kami bilang anak ninyo. Maraming salamat po kay Heso Kristo na namatay, inilibing, at kami po ay naligtas na siya personal Savior namin. Maraming salamat po, Lord, for this time, for this hour. Thank you, Lord. We have encountered you like never before. You deserve all the highest praise, all the glory,